Huwag mag-iwan ng pagkain dito! Bakit hindi dapat iwan ang pagkain sa mesa magdamag? Sa probinsya namin sa Camarines Sur, may isang lumang pamahiin na madalas ikwento ng matatanda. Huwag daw mag-iwan ng pagkain sa mesa kapag gabi na at tulog na ang lahat. Sabi nila, may mga nilalang o kaluluwa na gumagala sa dilim at kumakain ng mga pagkain na iwan. Bata pa lang ako, naririnig ko na yun, pero hindi ko talaga pinapansin. Lumaki akong sanay umuwi ng gabi dahil sa trabaho ko sa isang maliit na computer shop sa bayan. Madalas 10:00 na ako nakakauwi sa bahay. Dahil sarado na ang karamihan sa karinderya, madalas ako na lang ang nagluluto ng simpleng pagkain. Isang gabi, pagod na pagod akong umuwi. Nagprito ako ng tuyo at nagsaing ng kanin. Tahimik lang ang bahay dahil ako lang ang nakatira roon. Ang mga magulang ko ay nasa Maynila na dahil sa trabaho. Habang kumakain ako, nakatutok lang ako sa cellphone ko. Nang mabusog ako, may natira pang kanin at isang pirasong tuyo sa plato. Dahil sa sobrang pagod, hindi ko na niligpit ang mesa. Iniisip ko na lang na sa umaga ko na iyon aayusin. Pumasok ako sa kwarto at natulog. Hindi ko alam kung anong oras nang bigla akong magising sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik ang buong bahay, pero may narinig akong mahinang kaluskos mula sa kusina. Noong una, inisip ko na baka daga lang. Minsan kasi may pumapasok na daga kapag gabi. Pero maya-maya, may narinig akong tunog na parang may ngumunguya. Mabagal, paulit-ulit, parang may kumakain. Napaupo ako sa kama habang nakikinig. Habang tumatagal, mas malinaw kong naririnig ang tunog na iyon. Sigurado akong galing iyon sa kusina. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad palabas ng kwarto. Madilim ang sala at ang tanging ilaw ay galing sa poste sa labas na pumapasok sa bintana. Habang papalapit ako sa kusina, lalo akong naririnig ang tunog ng pagkain. May kumakain sa mesa. Pagdating ko sa pintuan ng kusina, marahan akong sumilip. May nakita akong tao na nakaupo sa harap ng mesa. Isang maputlang lalaki. Nakayuko siya habang kumakain sa plato na iniwan ko. Mabagal niyang sinusubo ang kanin gamit ang kamay. Tahimik ang buong paligid maliban sa tunog ng pagnguya niya. Hindi ko siya kilala at alam kong walang ibang tao sa bahay. Biglang tumigil ang pagnguya niya. Dahan-dahan siyang tumingala. Nagkatinginan kami. Lubog ang mga mata niya at napakaputla ng mukha. May mga butil ng kanin sa gilid ng labi niya. Wala siyang sinabi. Ngumiti lang siya. Pagkatapos, unti-unti siyang naglaho sa dilim ng kusina. Naiwan akong nakatayo sa pintuan, nanginginig sa takot. Kinabukasan, May nakita akong kaluluwa kagabi. Kinain niya ang pagkain ko. Gagi ka? Seryoso ako, hindi ako nagbibiro. Seryoso pre. may mga kaluluwa raw na gumagala sa gabi. Kapag may nakita silang pagkain sa mesa, iniisip nila na para iyon sa kanila. Simula noon, kahit gaano ako kapagod, hindi na ako natutulog nang may naiwan na pagkain sa mesa. Dahil may mga bisita sa gabi na hindi mo nakikita. At kapag pinakain mo sila nang hindi mo alam, baka hindi na sila umalis.